Isang kaibigan natin ang natupad ang kanyang pangarap na makarating dito sa Espanya at ngayon ay narito na siya sa Espanya finally after ng pag-aantay niya ng ilang buwan. Kaya kung ikaw ay nag-a-apply, darating din ang panahon na ikaw naman ang darating dito sa Espanya. Kaya ipagpatuloy mo lang. Pagdating nyo dito sa Madrid para makabili kayo ng SIM card, kapag makakita kayo ng ganyang store, may tinda silang SIM card dyan. Pasok lang kayo at mamili kayo kung anong SIM card ang gusto nyo. Mostly Libara at Vodafone ang ginagamit ng karamihan. 10 euros ang SIM card, may kasama ng internet. Ibigay mo yung passport mo at yung 10 euro na bayad mo. I-record nila details mo dahil bawat SIM card ay nakaregister sa kung sino ang bibili ng SIM. Kaya hindi pwede magpabili sa iba. Kayo mismo ang dapat nabibili. Ang Libara SIM card na pang 28 days na internet ay may 100 gigabytes. Then wait nyo lang na matapos ang pag-encode at ibabalik ang passport nyo at yung nabili nyong SIM card. Then pwede nyo na i-insert ang bago nyong SIM card. Activated na yan. Need mo lang din i-type ang PIN na kasama sa SIM card. After nun, pwede ka na makatawag sa pamilya nyo sa Pinas via Messenger or WhatsApp. Kapag narito na kayo sa Spain at mag-take kayo ng interview at makita nyo ang bahay ng amo ay may mga carpet at sofa na ganyan, asahan nyo na kapag maglinis kayo ay babacuum nyo yan. Bawat bahay ng amo ay magkakaiba ng vacuum. Yang sa amin ay luma na kaya ganyan. Mostly dito after interview ay papasilip sa iyo ang buong bahay nila. Pero hindi ibig sabihin tanggap ka na kasi mamimili pa sila sa iba pa nilang in-interview. Kaya ipinapakita sa iyo para if ever na ikaw o mapili, maidiya ka na sa bahay nila. Tatawagan ka kung tanggap ka or may napili silang iba. Pero may amo na hindi na nagpaparamdam kung tanggap ka ba. Kapag nakailang araw nang walang balita, alam mo na ang ibig sabihin nun. May iba silang napili. Huwag kang mag-alala, hindi lang talaga yun ang para sa'yo. Mega shoutout sa mga nagpa-member sa aking YouTube channel. Maraming salamat. Kapag nasa metro, 4 kaminos kayo ng metro, meron kayong makikita dyan na McDonald's. Ngayon, pag nakita nyo yan, meron kayong makikita na unang kalye, pero hindi kayo dyan papasok dito sa kalye na to, which is katabi, yung kalye na yan ng main road. Yan, dire-diretsuhin nyo lang, medyo malayo-layo ng konti. Sa pangalawang kalye na makikita nyo, sa may kaliwa nyo, doon may makikita kayo na sign na Kalye Almansa. Ito na yung pangalawang kalye, makikita nyo dyan sa may taas, Kalye Almansa. Pag nandyan na kayo, liliko kayo dyan sa kaliwa para makarating kayo sa agency na pwede nyong applyan. Bali nga gawin nyo, diretsuhin nyo lang yung kalye na yan o yung iskinita na yan. Sa banda-banda roon ay makikita nyo yung agency kung saan pwede kayong mag-apply o maghanap ng trabaho kahit kayo ay bagong dating dito. Baka kasi meron silang available na trabaho na applicable sa inyo para makapagpa-line up kayo, makapag-fill up kayo ng form para tatawagan kayo once na merong available na amo at kung gusto nyo ring magpatik ng interview sa amo na yon. Yung building na yan na nasa kanan, yan yung agency na pwede nyong puntahan dito sa Spain. Yan yung pinuntahan ng kaibigan ko pagdating niya dito sa Madrid, Spain. Pasok lang kayo sa loob at ito nga pala yung oras na open ng kanilang agency. Ito yung loob ng kanilang agency. Diretso lang kayo dyan at sabihin nyo lang na kayo ay magpapaline up at kayo ay bagong dating lang dito at naghahanap kayo ng trabaho. Pwede magpunta dito para maghanap ng trabaho, bagong dating ka man o matagal ka na, may papel ka man o wala. Magpipil up ka lang ng form para kung sakaling may available na trabaho ay tatawagan ka nila. Hello! Andito kami ngayon ni Carmen sa isang coffee shop dahil nag-take siya ng interview at good news kasi natanggap na agad siya. First take pala niya ng interview, tanggap na agad siya. Kamustahin natin siya kung ano ang experience niya sa interview na to. Siyempre masaya kasi pero kung di ako natanggap niyo, masaya. Kamusta? Mabuti. Kinabahan ka ba ng bonggang-bongga? Yes. Kamusta naman yung mga ako mo? Mukha mo ba eh? Oo, parang friendly sila. Ilan yung kaalagaan mo? Dalawa, isang 4 years old at isang 1 year old. 1 year old na yun, ang ganda. At saka, ang kagandahan pa doon, napaka-friendly ng mga bata, no? Napaka-masayahin. Congratulations, Carmen! At good luck sa iyong new adventure journey dito sa Espanya. Congratulations! Good luck to me. Yeah, dito nga pala kami, dito siya nag-take ng interview sa coffee shop na ito. Ayan, congratulations! Last day ko na sa trabaho ngayong araw na to dito sa aking mga amo at dahil sa aalis na ako nga pala ay may papel sa mga hindi pa nakakalam ay binigyan ako ng amo ko ng papel, aking pipirmahan para nga naman wala silang maging problema if ever, para sigurado 100% sure na wala silang magiging problema. Nakalagay dito na ako ay nag-resign, magtatapos ang aking pagtatrabaho sa kanila as domestic helper ngayong araw na ito at ang aking dahilan ay personal reason. Ayan, nakalagay dito. Pipirmahan ko lang dito, pinirmahan ko na, then ibibigay ko na lang mamaya sa amo ko. Ayan, kaya sa mga kababayan natin na pumunta
dito sa Spain. Once na kayo ay nagkapapel na, meron din kayong kontrata, pero pag bago pa lang kayo, wala kayong kontrata sa inyong mga amo. At kapag kayo ay aalis na sa inyong amo dahil may papel na kayo, merong ibibigay sa inyong papel na kailangan yung pirmahan para in case of emergency or something na anong mangyayari sa mga susunod na mga araw, ay meron silang katibayan ng inyong paghihiwalay. Ito ay naka-Spanish. Kung sakaling hindi kayo marunong mag-Spanish o hindi nyo naiintindihan na nakasulat dito, gagaya ng ginawa ko, nag-ano ako ng Google Lens at doon ay magta-translate na siya into English. Ayan, natapos ang aking 6 years sa pagtatrabaho dito sa aking mga amo. Good luck sa aking bagong trabaho. So, bali sa araw na to ay wala akong trabaho, jobless Inday. Kaya operation hanap ng trabaho. Syempre, bago ako maghanap ng trabaho, kailangan ko munang i-ready ang aking CV. Magpapaprint ako ng aking resume para sa mga pupuntahan ko ay may maibibigay ako kung sakaling maghahanap sila. Kaya good luck sa akin. At parang napipil ko yung nung bagong dating ako. Alam mo yung naghahanap ka ng trabaho, yung ilang beses kang paniyang apply, take ng interview, pero walang tumatawag sa'yo. Nawa naman this time ay medyo iba-iba naman ang aking kapalaran kasi may papel na ako. Kaya sa mga kababayan natin na gustong pumunta dito sa Spain, sa totoo lang ay sa dami na ng tao dito, hindi na madaling makahanap ng trabaho. Kahit may papel ka man dahil sa marami na rin talagang mga may papel ang umaalis sa kanilang dating trabaho at maghahanap ng bagong trabaho. Kaya marami kaming magkakakompetensya, paunahan, makahanap ng trabaho, pagalingan sa pag-take ng interview at ayan. Pero sa totoo lang ay wala namang madali. Kailangan lang talagang makipagsapalaran, tapos galingan lang din at meron talagang nakatakdang trabaho para sa atin. Kaya kung sino man sa inyo ang pupunta dito sa Spain or narito na sa Spain at struggle sa paghahanap ng trabaho, huwag kayong mawawalan ng pag-asa dahil may tamang employer or trabaho para sa bawat isa sa atin. Ayan, good luck sa ating lahat at nawa ay makahanap tayo kagad ng trabaho at sa mga nagbabalak na pumunta dito sa Spain ay naway makarating kayo dito sa lalong madaling panahon. Huwag kayong mawawalan ng pag-asa at manalangin lang din kayo dahil kung para sa inyo talaga ang Espanya o ang Europa, ano man ang mangyari, naharangan man daw ng sibat, makakarating kayo dito sa tamang panahon. Dito sa Spain, mapapansin mo na hindi mo na kailangan bumili ng tubig. Marami kang makikitang poset o gripo na pwedeng inuman. Kasi safe ang tubig dito direkta sa gripo. Hindi katulad sa ibang bansa kung saan pati inuming tubig ay kailangan bilhin. Dito sa Spain, malinis at ligtas inumin ang tubig sa poset. Kaya kung lalabas ka man o maglalakad-lakad sa labas, dala mo lang ang iyong bote. At pwede mo na itong i-refill kahit saan. Bukod sa tipid, environment friendly pa. Kasi hindi mo na kailangan bumili ng bottled water palagi. Kaya isa to sa mga bagay na talaga maganda at practical dito sa Spain. Alam nyo ba na isa sa dahilan kaya hindi ka matatanggap sa trabaho na a-applyan mo ay kung malayo ka sa bahay ng employer. Dahil ayaw nilang i-release ang sarili nila na may time na baka malate ka nung mating sa trabaho or hindi ka makakarating. Dahil may trabaho din sila at hindi sila pwedeng magkaroon ng problema dahil sa hindi ka makakarating sa tamang oras. At dahil hindi lang naman din ikaw ang i-interviewin nila, kaya kung may makita sila na mas malapit sa kanila, ayun ang pipiliin nila. Hindi lang sa experience at reference ang basihan para ikaw ay ma-hire sa trabaho na a-applyan mo. Pero walang masamang sumubok. I-try lang ng try at pasasaan ba, makakahanap ka rin ng trabaho o employer na para sa'yo.